umaga po muli sa ating mga kapatid, mga ginigilig kong mga taga-subaybay sa morning edition, sa morning devotional natin sa umaga ito. Salamat sa Panginoon, tayo ay binagong muli sa panibagong buhay kalagayan. Kumusta po tayo dyan? Sana ay nasa mabuti tayong kalagayan. Salamat sa Panginoon na tayo ay iningatan ng kanyang mga banal anghel. At sa umaga ito ating pag-aaralan ang mensahe sulat ni Ellen G. White sa umaga ito sa Hulyo 28. Ngayon po ay Hulyo 28. Apat na araw po nalalabi ng Hulyo ay ating pag-aaralan. Isang mensahe sa mga anak. Ang title po ng ating pag-aaralan. At bago tayo mag-aaral ng salita ng Panginoon, tayo po ay sumandaling manalangin. O dakila, mga Panginoon Diyos, ang tanay sa mga langit. Patuloy kang pinapapurihan, patuloy kang pinaparangalan sa inyong dakilang pangalan. At pinarwalhati ang inyong dakilang pangalan, Ama, na siyang makapangyarihan sa lahat, na siyang naglalang ng langit at lupa. Tuloy ka naming sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Awang pakikisama ng iyong Espiritu ang siyang sumamin. Nailayo kami sa mauri ng karahamandaran at karing pamakan sa iyong buhay. At sa pakikisama na awan ng Banal Espiritu ang siyang sumamin. Patawarin kami, Ama, sa mga kami nagkasala, sa anong mga kinilos at mga ginawa. At sa aming sinalita, hindi kaya sa inyo. Nabubok na kami ang aming mga puso at isipan ng Panginoon ng Ibang Espiritu. Bigyan ng karunungan at mumulas dyan sa kalangitan at ang kaunawaan. Tulad sa amin, sa mensahe na ay pag-aaralan sa mga ito, Panginoon, sa mensahe sa mga na ito'y maging kaya sa inyong balaraban. Salamat sa patawad sa aming mga kasalanan sa pangalan tagapagligtas na sa Jesus. Amen. Okay, isang magandang umagang pumuli sa ating lahat na sana ay kumusta po tayo? Kumusta po ang lahat ng ating mga kapatid sa buong magdamag at sa buong maghapon ng araw ng Sabat na nakalipas? Tayo po ay haharapin po na naman natin ang panibagong araw ng panibagong sanlinggo na ating haharapin. Sana ay maging lagi tayo makapagsubaybay sa ating programa sa morning devotional, morning edition ng ating pagkikipag-usap sa Panginoon at pakikipag-ugnayan sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Sa umaga ito ating pag-aaralan ng salita ng Panginoon sa ang ating text po makikita sa Efeso chapter 6 verse 1 to 2. Sabi po ito sa chapter 6 verse 1 and 2. Sabi po natin 1 and 2. Sabi po sa Efeso chapter 6 verse 1 and 2. Mga anak, sundin niyo ang inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Sabi sa verse 2, galang mo iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may pangako. Kaya sumagi itong mga kapatid, mga ginigilig ko mga tuwa sa baybay, ito po ang tagbilin ng ating Panginoon at ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Episo. Natin pong sundin ang ating mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid at igalang po natin ang ating mga magulang. Ang unang utos ay igalang po natin ang ating ina at ang ama. Ito po yung pangako na pangako ng ating Panginoon kapag igagalang natin ang ating mga magulang. Sabi pinapayuhan ng apostol ang mga anak na sumunod sa kanilang mga magulang sa Panginoon na maging matulungin at masunurin. Tunay na mga umiibig sa Diyos ay hindi ipipilit ang kanilang gusto na magdadala ng kalungkutan sa kanilang sarili at sa iba. Magsisikap silang katawanin si Kristo sa karakter. Gaano kalaga ang isipan na ang mga kabataan nakikibaka laban sa kasalanan, nananampalataya at naghihintay at nagbabantay sa pagpapakita ni Kristo, nagpapasakop sa otoridad
ng magulang at nagmamahal sa Panginoong Hesus ay makakasama sa mga umiibig sa kanyang pagpapakita at katatagpuin siya sa kapayapaan. Tatayo ang mga ito sa walang batik o kulubot sa harap ng trono ng Diyos at tatamasahin ang kanyang pabor magpakailanman. Nakahubog sila ng mga kaibig-ibig na karakter. Binabantayan nila ang kanilang mga pananalita. Hindi sila nagsinungaling. Binantayan nila ang kanilang mga kilos na hindi sila gagawa ng anumang masamang bagay. At pinutungan sila ng walang hanggang buhay. Pribileyo ng mga magulang na isama ang kanilang anak sa mga pintuan ng siyudad ng Diyos na nagsasabi, sinikap kong turuan ng aking mga anak na mahalin ang Panginoon, na gawin ang kanilang kalooban. Kalwalatian siya. Mabubuksan sa kanila ang mga pintuan at papasok ang mga magulang at anak. Bawat pamilya na nakapasok sa siyudad ng Diyos ay mga naging tapat na manggagawa sa kanilang tanan sa lupa, na ginagampanan ang kanilang mga responsibilidad na iatang sa kanila ni Kristo. Doon ng pangungunahan ni Kristo ang makalangit na guro ang kanyang bayan na punong kahoy ng buhay, at ipapaliwanag niya sa kanila ang mga katotohanan ng hindi nila mauunawaan sa buhay na ito. Sa inaharap ng buhay na yaon, magtatamo ang kanyang bayan ng mas mataas na edukasyon sa kabuuan nito. Yung mga papasok sa siyudad ng Diyos ay magkakaroon ng hininto ang putong na nakapatong sa kanilang mga ulo. Yaong ay magiging masayang tagpo. Wala isa man sa isa sa atin ang maaring lumiban. Ilalapag natin ang ating mga korona sa paanan ng Jesus at muli natin siyang ilalwalatihin at pupurihin ang kanyang banal na pangalan. Magkakaisa ang mga anghel sa mga awit ng tagumpay sa pagtugtog ng kanilang mga ginitong alpa. Pupunuin nila ang buong langit ng mayamang musika at mga awit para sa kordero. Ang buhay na walang hanggan sa siyudad ng Diyos hanggang pala na pagsunod sa buhay sa tahanan. Kaya ito sa umagang ito mga ginigilig mga taga-isip, ito ang mensahe para sa mga anak. Sa mga anak po na ating sundin ang ating mga magulang. Pagkat ito ang kritik sa ating babasahin ng ulitin, mga anak, sundin nyo ang inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid, igalang mo ng ama at ang ina. Ito ang unang utos na may pangako. Kaya mga kapatid, ito po ang mensahe sa umagang ito, na ito po ang kakibat na ang anak ay dapat sundin ang mga magulang sa Panginoon. Pagkat ito'y ating katutuwid at ganun din ang ating paggalang sa ating ama at ina. Ito po yung unang utos na may pangako. Kapag tayo sumunod sa ating mga magulang, tayo po ay mapapabuti. Ngunit kung tayo po ay susuway, imbis na tayo po ay makasunod sa gusto ng Panginoon na tayo ay makapasok at katagpuin natin siya sa ikalawa niyang pagbabalik, ay hindi po tayo makakasama. Kaya ito mga kapatid, mga magulang sa mga anak na ating tandaan, ng Diyos po ay mayroong pangako na buhay na walang hanggan, na kung tayo po ay makikiisa sa gawain at responsibilidad ng sa ating mga anak, nating turuan sila ng mabuti, turuan natin silang magbasa ng salita ng Panginoon. Sana ay tayo po ay makagawa ng responsibilidad natin sa ating mga anak at sa ating mga magulang, na ating sundin sila. Ito po ang pangako ng Diyos.
Kapag tayo ay sumunod sa Diyos, sa ating mga magulang at sundin natin sila, ganun din sa ating pagsunod sa Panginoon, ay may pangako po siya sa buhay at tayo pong mga anak at mga magulang ay makasabay-sabay tayong papasok doon sa tahanan ng inihanda ng ating Panginoon. Ito po ang pribileyo ng ating mga magulang na isama ang mga anak doon sa pintuan ng syudad ng ating Diyos. Kaya tayo po ay mabuhay na may kapayapaan. Mabuhay po tayo na alinsunod sa payo ng ating Panginoon at sa kanyang utos na ating sundin ang ating mga magulang, ating mga lalo tigit ang ating Panginoon na siya ang ating Ama na makalangit sa lahat. Kaya sa umaga ito, nang ginigilig ang mga tagasunod, ginigilig ang mga taga-subaybay na sana'y pagpalain tayo ng Panginoon sa umaga ito. Tayo po ngayon manalangin. Nakilang mga baging Diyos, ang tanay sa mga langit. Narito kami na inyong mga anak, napupurit ng kapasalamat. Ang isang mensahe ng anak sa mga anak Panginoon na ito ay maging huwaran, maging pagpapala sa mga anak at sa mga magulang na aming sundin ng aming Panginoon na ito ang unang pangako na inyong pinangako Panginoon. At kung aming susundin ang aming mga magulang na inyong pagpapala ay katulad sa inyo pagsunod sa inyo Panginoon. Turuan kami ng iyong Banal Espiritu na may kintal po sa aming mga puso at isipan inyong mga mensahe na napag-aralan. Maging pagpapala po ito sa mga kapanood nitong aming Biblia na ginawa Panginoon. At maging pagpapala sa buong sanlibutan na ikaw ang Diyos na dapat aming sundin. Nalutigit aming igalang aming mga magulang sa Panginoon. Na ito ay matuwid at igalang namin ang aming Ama at Ina. Na ito ang unang pangako na iyong pinako Panginoon sa mga sumusunod. At kayo po ay inyong pagpapalain ang lahat ng mga anak at magulang na may pagsunod sa inyo at nais sa Panginoon bayan at pasok sa lahat ng bayan na inihanda lahat ng mga banal. Salamat yung Panginoon sa umaga ito, pagpalain po ang lahat ng mga magagawa sa buong salita ito at lahat ng mga naglilingkod sa inyo Panginoon na gumagawa sa inyong bukarin at sa mga taong napiktuhan ng bagyo ng ulan na sana Panginoon tuloy silang pagpalain na natapo sila. Sanibyo sa aking mga anak na siya na lumaki siya kung maging malusog na bata. Siya po ay masunurin sa magulang, aking bilang magulang. At ganun Panginoon kami po ay kakalayo sa pamilya, hindi po kami nakakasama. Ngunit sa inyo namin tatagabilin para patawad ang lahat, hindi sa aking karapatan, kundi sa mga tagapagligtas sa